Hello students! Ang lesson natin sa video na ito ay tungkol sa Venn diagram. At magsimula tayo sa activity na ito. List down inside the diagram what is asked in each set. Narito ang mga given or ang mga set na dapat daw nating ilagay sa loob ng ating diagram na nasa ibaba. A is a set of factors of 10. B is a set of prime numbers less than 10. And C is a set of even numbers less than 12. Sa activity nating ito ay mas madali nating makukumpleto ang ating diagram kung ang una nating gagawin ay ilista muna ang mga element ng bawat given set. Unahin na natin ang ating unang given. A is a set of factors of 10. Ililista natin ang mga number na factors of 10. At iyon ay 1, 2, 5, at 10. Ibig sabihin, ito yung mga numbers na kapag binultiply natin sa ibang number, ay makukuha natin ang sagot na 10. O kaya naman ito yung mga number na kapag divide natin sa 10, wala tayong makukuhang remainder. Para sa ating pangalawang given, B is a set of prime numbers less than 10. Kapag naman sinabi nating prime numbers, ito yung mga number na 1 at sarili lamang niya ang kanyang mga factors. At ito ay ang 2, 3, 5, 7. Tumigil na tayo sa 7 dahil ang condition natin kailangan ito ay less than 10. At para sa panghuling given, C is a set of even numbers less than 12. Kapag sinabi namang even numbers, ito ay ang mga divisible by 2. Kaya ang set C natin ay 2, 4, 6, 8, at 10. Dito naman ay natapos tayo sa 10 dahil ang kailangan natin ay less than 12. At ngayon na nalista na natin ang mga elements sa bawat given set, ay maaari na nating itong ipwesto sa loob ng ating diagram. Tandaan na kapag naglalagay ng element sa loob ng ating diagram, ay kailangan natin sundin ang direksyong palabas. Ibig sabihin ay magsisimula tayo sa pinakagitnang bahagi ng ating diagram papalabas. So unahin natin ang gitnang bahaging ito o ito rin yung intersection ng set A, set B, at set C. Kaya sa ating mga nakalistang elements ay tingnan natin kung ano yung number na present sa tatlong set na ito. At iyon ay ang number 2. Ibig sabihin, kailangan nating ipwesto ang number 2 sa pinakagitnang bahagi ng ating diagram. At ang sumunod naman ay ang intersection ng dalawang set. Unahin natin ang intersection ng set A at set B. Ano yung number na present sa set A at present din sa set B? Ito ay ang number 5. Kaya ipupwesto natin ang 5 dito sa intersection ng A at B. Ang sumunod naman ay ang intersection ng set B at set C. Ano ang number na nasa set B at set C? Dahil wala tayong element na present sa parehas na set na ito, ay wala tayong ilalagay na number sa part na ito. At ang sumunod ay ang intersection ng set A at set C. Ang number na nasa set A na present din sa set C ay ang number 10. Kaya, maaari nating ilagay ang 10 dito sa intersection ng A at C. Para sa ating panghuling step ay kailangan na nating ilagay ang mga natirang elements sa bawat set. Para sa set A, ang naiwan na lamang ay number 1, kaya ito ay ipupwesto natin dito sa part na ito. Sa set B naman, ang natira ay 3 at 7, kaya dito natin sila ipupwesto. At para sa ating set C, mayroon pa tayong mga element na 4, 6, at 8. At ang mga number na ito ay dito natin ilalagay. Sa activity ito ay narito na ang ating diagram. Ang diagram na ginamit natin sa ating activity ay ang tinatawag na Venn diagram. Venn diagram is a diagram that uses circles to represent sets. The relationship between the sets is indicated by the arrangement of circles.
The Venn diagram is a way of representing sets visually and is named after its inventor, British mathematician John Venn. So kapag sinabi daw nating Venn diagram ito ay isang diagram kung saan gumagamit tayo ng mga circle para maipakita ang set. At ang mga pwesto ng circle na ito ay ginagamit din natin upang makita kung paano nauugnay ang bawat given set. Ngayon ay dumako tayo sa ating unang illustrative example. Use Venn diagram to represent the following sets. So gagamitin daw natin ang diagram na ito para ipakita ang mga sumusunod na given set. Una ay ang ating set U o ang ating universal set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Ang sumunod na given ay set A. 2, 4, 6, 8, and 10. At ang sumunod ay ang set B, 5, 6, 7, 8, and 9. Ang ating unang dapat gawin ay lagyan ng label ang ating diagram. Para sa ating universal set, ito ay pinapakita ng ating rectangle. Kaya lalagyan natin ito ng letter U dito para i-denote ang universal set. Ang sumunod naman ay ang set A at set B na nire-represent ng dalawang circle na ito. Katulad ng ating unang activity, ang una nating gagawin ay lagyan ng element ang pinakagitnang bahagi ng ating Venn diagram o ito yung intersection ng ating set A at set B. Gamit ang ating given, hanapin natin ang intersection ng set A at set B. At ito ay ang mga number 6 at 8. Kaya ipupwesto natin sila sa gitna ng ating diagram. At ang sumunod ay ang mga natirang elements sa ating set A at set B. Para sa set A, ang mga naiwan ay 2, 4, at 10. Kaya naman ipupwesto natin sila dito sa parting ito. At para sa set B, ang mga naiwang element ay 5, 7, at 9. Kaya sila ay ipupwesto natin dito sa part ng ating set B. At ngayon ay titingnan naman natin ang ating universal set. Kailangan natin i-check kung mayroon bang mga element na hindi pa napapabilang sa ating Venn diagram. At mayroon pa tayong dalawang element na hindi natin naisulat o nailagay sa ating Venn diagram. Ito yung number or element 1 at 3. Ibig sabihin ay ipupwesto natin ito sa labas ng ating circle dahil hindi sila kabilang sa ating set A at set B, ngunit kabilang naman sila sa ating universal set. At ngayon para sa ating illustrative example 2. Use Venn diagram to represent set and set operations. Gagamitin natin ang given na Venn diagram na ito para i-identify ang mga element ng mga sumusunod na set. Una na rito ay ang set A. Ang gagawin lamang natin ay tingnan ang circle na para sa set A. At iyon ay ang circle na ito. Ibig sabihin, ang mga element na nasa loob ng circle na ito ay kabilang sa ating set A. Iyon ay ang mga element 2, 5, 6, 8, at 9. Sumunod ay ang set B. Narito naman ang circle para sa set B. Ibig sabihin, ang mga nasa loob nito ay ang mga element ng ating set B. Iyon ay ang 1, 3, 7, at 9. Next, set C. Narito ang ating circle para sa set C. Kaya ang mga element na kabilang sa set C ay 4, 7, 8, 9, and 10. At ngayon naman ay subukan nating hanapin ang intersection ng A at C gamit pa rin ang ating given na Venn diagram. Ang intersection ng A at C ay makikita natin sa part na ito kung saan nag-overlap ang circle para sa set A at ang circle para sa set C. Kaya ang ating A intersection C ay 8 and 9. Next is B intersection C. Narito naman ang intersection ng B at C. Kaya ang mga elements na kabilang dito ay 7 and 9. At ang sumunod ay ang intersection ng A, B, at C.
Ito ay makikita natin sa pinakagitnang bahagi ng ating Venn diagram. Ang intersection ng A, B at C ay 9. Ang mga sumunod na example naman ay may patungkol sa union. Hanapin natin ang A union C. Ibig sabihin ay i-combine natin ang mga elements na makikita natin sa circle para sa set A at circle para sa set C. Kaya ang ating A union C ay 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Next is B union C. Narito ang ating set B at narito naman ang ating set C. Ang mga element na makikita natin sa dalawang circle na ito ay i-combine lamang natin para makuha ang ating B union C. 1, 3, 4, 7, 8, 9, and 10. Narito ang ating B union C. Ang sumunod ay ang A union B. Makikita natin ito sa taas ng ating diagram. Ito ang circle para sa set A. Narito naman ang circle para sa set B. I-combine lamang natin ito uli. Kaya ang ating sagot ay 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, and 9. At ang last nating example ay ang A union B union C. Ibig sabihin, ito yung mga elements na makikita natin sa loob ng tatlong circle na ito. Ang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Sa ating illustrative example 3, ang focus ito ay problem solving involving sets at narito ang ating given. 60 students of grade 7 Charity were asked if they have pet animals at home. 40 of the students have dogs and 35 have cats. Gamit ang given statement na ito ay kailangan natin sagutin ang mga sumusunod na tanong. Letter A. How many students have dogs only? B. How many students own cats only? At letter C. How many students have both pet animals? Ang una nating step ay i-identify ang ating mga given. Una ay ang universal set. Mayroon tayong 60 students kung saan sila yung tinanong kung mayroon silang mga pet animals at home. Next ay ang dog. Ito yung mga number of student na nag-aalaga ng dog sa kanilang bahay. Mayroon tayong 40 students. At base sa ating statement ay meron tayong 35 students na nagsabing ang alaga nilang hayop sa kanilang bahay ay cat. Gumamit tayo ng Venn diagram para maipakita ang ating mga given. Atin muna itong labelan. Base sa ating given ay meron tayong 40 para sa set natin ng dog. Ibig sabihin, ang circle na ito na para sa dog ay naglalaman ng 40 kasama ang ating intersection. At sa cat naman ay mayroong 35 kasama na rin doon ang intersection. Ibig sabihin, kailangan natin itong mapagbukod para malaman natin kung ilan ba talaga ang intersection ng may dog at cat. Kapag sinubtract natin ang 40 sa ating universal set na 60, makukuha natin ang ating sagot para sa cat only, or ito yung mga student na cat lang yung kanilang pet sa kanilang bahay. 60 minus 40 is equal to 20. Ibig sabihin, ilalagay natin ito sa part na ito na ibig sabihin ay cat only. Next, para naman sa dog only, ito yung mga student na dog lang ang alaga sa kanilang bahay. 60 minus 35. So, ibinawas naman natin dito yung bilang na mayroong cat. 60 minus 35 is equal to 25. Ilalagay natin ang 25 sa part na ito, which is dog only. At para sa panghuling step, ay kailangan nating identify ang intersection. Para ma-identify ang intersection, ang ating formula ay 60 minus 25 minus 20. Ang 25 ay galing sa sagot natin na dog only at ang 20 ay nagmula naman sa sagot natin sa cat only. 60 minus 25 minus 20 is equal to
15. Ibig sabihin lamang nito, ang intersection natin ay 15. Kung ating ito-total ang mga number na nasa loob ng ating Venn diagram na 25, 15, at 20, ito ay equal sa 60 students. Ibig sabihin ay nakabilang na dito ang lahat ng ating students na involved sa problem na ito. Kaya naman, maaari na tayong pumunta sa pagsasagot ng mga tanong. Una, how many students have dogs only? Sa pagsagot ng tanong na ito ay maaari nating gamitin ang ating computation o kaya naman ang ating Venn diagram. At ang sagot natin sa letter A ay 25. Letter B, how many students own cats only? So katulad ng sagot natin sa letter A, maaari nating gamitin ang ating computation or ang ating Venn diagram. At ito ay makikita sa part na ito. Ang sagot natin sa letter B ay 20. At para sa letter C, how many students have both pet animals? Ibig sabihin, ito yung intersection ng ating dalawang set. At makikita natin ito sa gitnang bahagi ng ating Venn diagram o kaya naman dito sa ating computation. Ang sagot natin sa letter C ay 15. At iyon lamang para sa ating lesson tungkol sa Venn diagram. Maaari mo uling panoorin ang video na ito para mas maunawaan mo ang ating lesson. Thank you!